Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mayong buntag, Soccer Jen! Enero 7 na, adlang Huwebes, og atong sugdan ng atong adlaw pinaagi sa pagtutok din sa Morning Hataw. Aron nga kita mabusog sa mga impormasyon o mga balita. Ako si Patty B. Good morning sa mga kahataw. Good morning everyone. What a beautiful day ka nga. Aron nga sugdan ang atong mga buhaton karong adlaw. Para sa magandang mode this day, inom og Power Source Herbal Capsule, soya coffee, mga kabrigada gamot sa prutas ug gulay, herbs nga walay side effects sa kalawasan. Kini si Brigada June Mendoza. Yes naman mga kabrigada. Good morning Luzon, Visayas, and of course, Mindanao. Syempre mga kabrigada, let's welcome this day. Pinagi sa pagpagawas ug mga positive vibes. Aron layo kita sa mga negativity sa atong palibot. Syempre sa mga estudyante din ha. Nga nang luya pa, hala mata na ka mo. Og tumargayo regard si calcium ascorbate nga maayo og pampalagsik sa kalabasan tungod ang katawang healthy. Achieve ka na sa guard si Kinighapon Brigada Jess Saladuna. Hello and good morning. Hello, good morning. Good morning sa atong mga kabrigada. Alright, welcome back para sa kuwaw. Yes! Mabuti-buti na yung nalalaman. Sa tulong ng Power Source Herbal Capsule, Tama. siyempre, Patty, Jessa, may buntag sa atong mga kabrigada sa Boksok Sargent, o sa dagdanaw karon sa atong mga viewers, Patty. Yes, good morning, good morning. Welcome sa Morning Hataw. Og ikaduhang adlaw na po na ako. Kauban ko ninyo karon. Og sa si Kabrigadan Jessa, grabe daring, super daring ha. I love that. Pinamano natin, Leila. Dahil salamat ni Shams and Style Boutique sa iyong mga gorgeous na damit. At dahil dyan, maraming kumikinang ang mata ngayon. Talaga? Umaga na to. Dahil syempre, ang gwapo-gwapo ni Sir Jun at ang ganda-ganda mo. Ah, Gwapo thank ka rin you. pa. Hataw sa balita, nikasa og drug bypass operation ang personahe sa Regional Safety Intelligence Detection Team o Region 12 sa Purok Saludin Barangay kagahapon. Target sa mga operasyon, patay, human, misukol. Patay, katulong sa drug watchlist sa mga otoridad kagahapon nga nailang si Sammy Batua, hamtong ang pangidaron og lumulupyo sa mga lugar, human nga misukol sa operatiba. Kahibaluan nga napalitan og droga si Batua og namatikdan ang presensya sa otoridad, busa nagpabuto og 38 nga pusil. Ug mibalos ang mga otoridad hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Nakuha sa panimalay sa sospek ang halos 14 ka klase sa mga armas, mga drug paraphernalia nga nagkatag sulod sa iyang panimalay, nga timailhan matupang ginahimo kining drug den. Sumala sa Purok Chairman sa lugar nga notado nga pusher si Batua sa ilang lugar. Na-recover usab sa biktima ang 4 ka sachet sa illegal nga droga nga mukabat sa kapin sa 236,000 pesos. Naaresto usab sa mga otoridad silang John Paul Casquejo o ang kaupo o kapuyo niini nga si Menet Bacalso nga nasulod sa ilang panimalay sa biktima samtang duha pa ka target sa operasyon ang nakaikyas. Walay bonus. Kini karon ang gibutyag sa mga opisyales sa syudad, barangay ug sa tanang nagatrabaho sa gobyerno. Human ang 2015. Human nga walay ning pagulang memorandum circular ang DBM. Tungod niini, tanan sila dismayado. Ibrigada mo, Abi Lorenzo. A bit disappointed nga nung inana nung supposedly it's a practice every Christmas nga nagay madawat ni sila. Di kadismaya sa pipila ka opisyales sa Nakbayan ang wala pag-release sa ilahang mga bonus bisan pa man og adunay budget ang syudad. Blame it on Malacanang na sa una giana nilang tao tapos in fact there was already there were some issues sa newspaper di ba nga kanang may bonus daw ang mga empleyado 10,000 unya bahala na magdugang ang LGU tapos abot na lang na New Year na lang wala may guideline sa sa from Malacanang sa DBM. Well, definitely sa mga ordinary na mga empleyado, definitely disappointed yun na sila, no? Normal disappointed yun na kay they're expecting bonus and
o gulay mo abot, syempre medyo ma-disappoint ka. O isa pa, usually ang bonus may nakalaan na kung para saan yan eh. Sayang kuno, tungod kinahanglan gayud kini ilabi pa sa mga opisyales sa barangay. Considering ang mga barangay kabalumanta nga dili pod na mabato silang bulsa basically to help also ilang constituents especially during Christmas or holiday season. The same with our mga employees kabalutaan na no. Dugang pa ni Kagawa Dominador Lagari III nga una nang misaad mismo si President Benigno Aquino III og dugang 10,000 ka pesos nga bonus. Apan walay memorandum circular order nga gipagawa sa Department of Budget and Management kun DBM. Disappointed kasi syempre nag-expect yung mga tao. Tapos in-announce pa kasi ni Pinoy. No, in-announce niya nationally na all government employees no na magkaroon ng 10,000 across the board pang sinabi. Tapos hindi naglabas ng DBM. So medyo medyo disappointed tayo. Madali pa lang mga ako pero baka sabihin wag gawin literal. Nasayran nga karon lang kuno kini nahitabo tungod milabay mga katuigan sama sa tuig 2014 aduna sila 10,000 nga nadawat. Gawas pa kini sa 13-month pay, cash gift, performance-based bonus kun PBB ug performance enhancement incentive kun PEI. Abby Lorenzo, Brigada News. Sa pikas bahin o sa ka-public hearing ang gipahigayon sa sangguniang panlunsod kun SP kagahapon, may kalabutan sa reklamo sa usa ka pari mahitungod sa iplanong ipatukod nga solar panel sa Gensan. Dinhi migawas nga dako kuno ang ilang rate itandi sa kasamtangang ginakuhaan og kuryente sa Socoteco 2. Ibrigada mo, Abby Lorenzo. Muna problema karon anong naingon kini ni? Muna kinahanglan ni maundang ni siya kay ay kung ina nga gitiaw-tiawa na sila kinimanggong Gisugat sa South Cotabato Electric Cooperative kun Socoteco 2 ug mga representante sa Astroenergy Development Gensan Incorporated kun ADGI ang kasuko sa pipila ka katawan sa nakbayan sa Gensan. Kini atol sa usa ka public consultation ug hearing nga gipahigayon nilang kagawad Attorney Ramon Milieza ug kagawad Dominador Lagari III ilom sa komitiba niini nga mao ang Committee on Cooperatives, Livelihood, People Empowerment and Participation. Gitambungan kini sa Socoteco 2, ADGI, Father Raul Valle nga mao ang petitioner ug mga personalidad nga buot maklaruhan sa usa ka issue. Kini ang planong solar panels nga ipatindog unta sa Astroenergy ngadto na sa Barangay Bawing kung diin mohatag sila og kuryente sa Socoteco 2 pinaagi sa siga sa adlaw. Apan aduna kuno reklamo niini silang Father Valle. So ang nung doon nganong nag-intervene nag-oppose ng object tungod kay at the start sama sa giingon there was a violation of a DOA circular nga mo mangayo sila og mangayo sila transparent no selective process bidding no. So nakatambong manggod ko nini dito sa Socoteco ni atong public hearing murag magdili maayo pagko-conduct sa public hearing kay murag manipulative ang gihimo no. Wala tagai og chance ang mga mo object no. Usa pa sa ilahang reklamo ang naaprobahan nga rate sa Astroenergy nga mokabat sa 8.54 pesos without escalation. Sobra kuno kini kamahal nga solar powered man kini. Kung mo equal o mumubo ang rate, okay na pwedeng walay bidding. Kunya unsa man nga naman nakabutang man din nga ana sila gikuan computation ini gapon ang kabaluan ni katong giingon ni Panyera na 6.35 sa first year mo escalate na pagka 25 years dili lang 3.35 kundi 19.50 kunya ang uban nga mga supplier puros mugbo wa ganin equal. You'll be killing us all. So even if this contract has already run for quite a number of months, but it is not too late for people to rise up, for all the consumers to rise up and put a stop to this because we will be killing us all. And take note that our life is very much dependent on electric energy.
na may escalation nga po. Gitubag usab sa Socoteco to ang pangutana sa mga katawhan ug nila Father Valle. Ilabi pa sa pangutana nila ngano ang kontrata adunay nakabutang nga reserved kung diin posible kuno kining sudlan og lahi nga kasabutan nga wala na makahibalo ang mga konsumante. At stake man ang umaabot ini nga generation kung pananglitan na pirmahan na gud to na nagoy dokumento nga nakadaot lang kay pangutanon sila sa rate moingon man sa i-refer sa secretariat when in fact there was already a rate that were already prescribed dito sa ilang application. Astro Energy has a tinatawag na pro forma na kontrata. The contract came from, I think, meron silang mother from a foreign company. Meron na silang pro forma na kontrata. And then those reserve, I also asked them na kung pwede matanggal because those reserve portions, as they mentioned, is some are applicable to the those are not applicable to the Philippines na setting. Normal na sa usa ka international nga company dunay contract template. So katong giingon ni isa sa mga attendees diri nga dunay mga reserve. Actually, those are item contracts nga dili pwede magamit, dili siya usable. So that's why it is called as reserve. But nonetheless, wala to siya gibutang dito nga hidden agenda. Dili ba pwede pangtangon na lang daw tong reserve sa contract? Anyway, upon the request of any party of the contract, pwede mo na siya tanggalon. Nasayran nga gitagaan na kuno sa Energy Regulatory Commission kon ERC o Provisional Authority isip temporaryong pag-aproba sa request sa Astro Energy aron sila makapatindog sa ilahang mga solar panels. Wala usab makatambong ang miyembro sa Board of Directors sa maong kumpanya tungod wala kuno sila natagaan og notice sa mas sayong panahon una ang public hearing. Tungod niini mga technical engineer nila dinhi sa Gensan ang mitambong. Apan aduna sila gipadala nga sulat ug aduna pay gikan usab sa ilahang abogado kung diin nakalatid nga basin ang reklamo nilang Father Raul Valle ang tungod kay Danilo Hamoy, kanhing presidente sa Astro Energy nga gitangtang na kuno nila. Posible kunong ginagamit lamang ni Hamoy silang Father Valle aron nga gubaon ang kumpanya. Apan sigo ni Father Valle. O kanang ilang allegation kung gigamit ko nila, why are they afraid if they are being used, no? Used for the common good of the people of General Santos. Kung gigamit ka sa kadautan sa dili maayo, kanay dili maayo. Pagpaklaro na lamang sa technical engineer sa Astro Energy Gensan office nga nakatakdang moadto sa Gensan ang chairman sa board of directors nila aron nga klaruhon ang maong issue. Ila usab gihingusgan nga buot lamang nila nga mohatag og serbisyo ngadto na sa katawhan. Kami sa mga part, we are just power developer, we are just giving clean energy sa Gensan. So ang kanang mga isgutanan sa rates mga belong to ERC. Ingon ini na gipirmahan na. Ayaw kaging na nga dili ni kinahanglan remedyohan. Nakatakdang sa taon sunod nga sesyon sa sangguniang panglungsod kun SP ang issue sa pagbabag sa solar panel sa Astro Energy. Sa konseho na kuno nila so taon ang mga dugang pangpangutana, lakip ang mga dokumentong gipangayo sa mga konsehal gikan sa Socoteco tuog Astro Energy. Expression of the sangguniang panglungsod will maintain. We want to preserve our environment for our for our future children. No? However, hindi rin namin pwedeng patayin yung mga tao natin for the environment. So pagkaintindi ko parang masakit para sa mga parishioners kasi yung parishioners dito nabanggit masakit para sa mga tao na as the years go by escalate yung the rate of the energy to be utilized. So that is also a good reaction on the part of the public. Where should we suffer naman if it is true na as the years go by, nagtahugot ang higot sa liyo. But we will listen to Abby Lorenzo, Brigada News. Pagpusil patay
sa usa ka graduating student at ubangan sa usa ka butika sa Santiago Boulevard ning Dakbayan. Nangita pa og dugang ebidensya ang mga kapulisan kalabot sa identification sa suspect nga nipusil patay kang John Chris Filongco, 23 anyos, graduating student sa usa ka pribadong tulunghaan. Kay baluan nga kagahapon sa Ronda Brigada, nakahinhabi na ang usa ka concerned citizen nga nabiktima matud pa ni Filongco sa pagbaligya ninog mga peke nga mga mahalong gadgets. Pinagi sa Facebook post, nagawas usab ang laing pangbiktima ni Filongco. Si Filongco kay usa ka online seller ug tungod dinhi gibutyag sa alias Mark kung paon siya sa nailad sa biktima. Juan sir, ang iyang style sir, nagdala siya ka ng original unya, naadi siya isa ka peke. Unya pag testing ang katong urig iyang gipakita, paghatag na ang katong ng clone ang iyang gikuan. Imo ba ning gireklamo? Imo ba ning gireklamo sa iya? Oo, gireklamo sir. Niya, siya, i-refund daw niya, o niya ibalik niya ang kwarta sa kuha. Kanya, nag-post niya sa Facebook na mao niyang gibuhat sa mua niya. Mao na to, daghan nag-comment nga daghan na po dahil siya atraso sa uban. So kung pananglitan man nga asa kini mo sangko, willing pud ka nga i-substantiate kini imong aligasyon o gabisan pa man asa kini mo sangko. Sir? Oo sir, oo. Nasairan nga si Filongco ay katulong biktima sa pagpamusil dinhi sa Dakbayan sukad sa pagsulod sa tuig 2016. Napadayong operasyon sa one-stop shop sa renewal sa business permit sa Jensen, mas nadungagan pa karon ang reklamo sa mga nagaproseso, dugay kuno kini, libog ugot pa, hingtungdang ahensya, mitubag usab niini. Ibrigada mo, Abi Lorenzo. At least 9:30, 10 a.m. nag-cut off sila. Unsa na lang mahimo nimo for the whole day? May reklamo ang pipila ka mga buot nga mag-renew og business permit. Ngadto na sa City Hall tungod wala sila tagai og priority number. Kini aron maapil sila sa interview alang sa pagsuta sa ilahang gross sales. Adunay gipatuman nga cut off ang City Treasurer's Office kung diin nakahatag na sila og 300 sa 60 ka mga numero. Tungod niini, alas 11 sa buntag kaganina, wala na sila'y numero nga ginahatag. Giatubang usab sila ni Voltaire Chu, usa sa mga staff sa City Mayor's Office, aron kini masolusyonan. Dapat walay cut off kasi ang kliyente any time of the day mag-adto jud. Mag-adto para magbayad, mag-process. So sa ako dili ko favor kay ngano man kuan kaayo hassle, walay naapay cut off. Actually, nag-release ta og 360 ka numbers this morning from 7:30 to 10 a.m. Pero dapat dili ito mag-limit no since na namay mga katawhan ta na naghabol sa ilang mga permits. So dapat i-cater gyud katong nag-apply for the permit. 86. So sing buhat na sir. Nagpa-set pa kong schedule for a meeting para mahanay gyud nato ang unsay gyud proseso na nahitabo karon. Nakatakdang pulungon sa City Mayor's Office sa pagpanguna ni Voltaire Chu ang mga opisina sa CTO, OBO, BPLD aron nga masolusyonan ang maong problema. Abi Lorenzo, Brigada. Dubai sa maong report, aduna nay 80 ka business permits nga na-release ang one-stop shop ning Dakbayan. Tumala ni Geraldine Zamora, Division Head of Permits and Licensing Division, nga ang syudad sa General Santos ang labing barato nga business tax fee sa tibuok Pilipinas. Nasayra nga gidaksa og reklamo ang one-stop shop ngadto sa mga negosyante nga buot mag-renew sa ilang business permit. Dayon niini, daghan gihapon ang nagsulting paspas ang proseso karon. Sa bahin sa City Treasurer's Office, ana-ana sa 8 milyones ka pesos ang ilang nakolekta ato sa padayong operasyon sa one-stop shop o kahibaluan nga target nilang makuha ang 248 million pesos. Karong hapit na mahuman ang termino sa mga politikong anaa sa pwesto o karong hapit na usab ang eleksyon, pagtuo sa usa ka political analyst ning Dakbayan sa Jensen nga wala na kabaguhan nga angay pagloaman. Detalye, Brigada Jessa Liduna. Mga under saya, like sa mga undersecretary, so ilisa na sila mga corrupt, diba? Salary increase sana. So especially teachers, then mga PNP. Then kasi ang focus kasi niyan dapat is with their salaries. Kasi masabi natin na they are in the middle class.
pero ang problema kasi kulang talaga yung salary para sa kanila. Ang increase sa pensioner nga 2,000. So dapat iyan na before sa muhawa dapat mapuan na kay para daghan maka-benefit. Pipila lamang kini sa mga buot makabot sa katawhang Pilipino ubos sa Administrasyong Aquino ang kabag-uhan. Apan sa hibiling 6 kabulan sa Administrasyong Aquino o gamay na hibiling adlaw sa sesyon sa Kongreso, una ang eleksyon sa Mayo. Nagtuo ang political analyst na si Professor Richard Pernia nga wala na ilaumang dakong kabag-uhan. Wala na usay puruhan nga mapasa pa ang Bangsamoro Basic Law nga gipromisar ni Pangulong Aquino. Lakip na ang report nga makubsan ang buwis. Malabo na talaga yung maipasa ngayon kasi everybody's in his own business of getting re-elected. Speaker Belmonte was then saying, we will have this thing approved, but the problem is they have a poor attendance at the House. So, malabo. Wala na usay panahon aron mapasa ang political anti-dynasty bill nga gituso lamang ni Pangulong Aquino sa iyang uwahing sona nga base kang Pernia nabahiran pa og kontrobersiya tungod sa bangi nilang Vice President Jejomar Binaya. Dakong pangutana usab kung mamahimong balaod ang Freedom of Information Bill kon FOI nga ilabihang maayo aron walay matagong sekreto ang mga trabahante sa gobyerno sa mga proyektong ginabudgetan alang sa kalambuan sa usa ka lugar. Alang kang Pernia na sayang lamang kini. Gipanganak lang na nahimugso tungod sa panag-away sa duha ka mga nilalang nga nanamanunta sila sa pinakataas nga poder sa atong nasod. Tungod sa hingpit nga kompetisyon karon sa politika, wala pa'y kasiguraduhan kung manok sa Administrasyong Aquino ang molingkod sa posisyon. Parang yung taga Rojas City yata was then saying na he cannot actually win that place in Rojas City. Because practically he's cut all the chances for him to shine. Instead of shining, he practically blurred himself. Sa karon, nagalaom ang mga botante nga mamahimong hapsay ang dagan sa piniliay ug mabotang sa pwesto ang mga angay magdumala sa nasud Pilipinas. Jess Saladuna, Brigada News. Niabot na sa 104 million na ang suma total nga ihap sa populasyon sa Pilipinas. 650 niini kapin 650 niini ang suma total nga populasyon sa 26 ka barangay sa Jensan ning tuig 2015. Og matod sa survey, mas daga ang hihap sa mga lalaki tandi sa mga babae. Ibrigada mo, Jessa Liduna. Si Nanay Carolina Cabildo, usa ka fish vendor, una nagsulod sa salad sa Kaminyoon. Giplano na kuno niya sa iyang bana kung pila ang mamahimong anak nga amumahon. Dili kuno lalim ang magpadako og bata, ilabi na nga matag tuig, nagamahal ang palaliton. Apan wala nagataas ang sweldo. Kontrol lang kay lisod tong unang panahon kay murag dili ta kay kasiguro ba sa may hatawat ng kaugmaos tong anak-anak ba. Sa dato sa City Population Management Office, tuig 2014, mikabat na sa 598,829 ang sumatotal nga ihap sa populasyon sa Jensan. Tuig 2015, misaka pa sa 615,057 ang ihap sa populasyon sa Jensan. Samtang 2016, ana-ana kini sa 631,725. Kung maobserbahan, dako ang distansya sa ihap sa populasyon tuig 2014 ug tuig 2015. Usa sa mga hinungdan niini, mao ang edukasyong nahatag sa buhatan sa pagdesisyon sa mga mag-asawa nga i-delay una ang pagmabdos. Nasayran nga matag bulan, adunay 1,500 ang ginapanganak sa Jensan. Samtang ang matalang patay matag bulan sa Dakbayan, ana lamang sa 250. Usa sa mga contributors niini, mao ang early pregnancy sa mga kabataan ug ang kakuwang sa edukasyon sa mga katawhan gikan sa hilit nga mga lugar sa ginatawag nga family planning. 50.1% niini ang ihap sa mga lalaki, samtang 49.9% niini ang mga babayi. Adunay 1% nga significant, mas dagan ang ihap sa mga lalaki itandi sa mga babae. Apan, as to life expectancy, no, mahaba ang buhay ng mga babae. No, we are about 75% life expectancy
for women, and 70 years old, no, mga lalaki, yearly nag-i-increase tayo. So if we have to talk of the population growth, one contributor is of course the teenage pregnancies, no, kung saan ang pinag-uusapan kasi dyan is yung fertility ng isang babae, no, at ng isang lalaki. Sa pag-usbaw sa ihap sa populasyon sa Jansan, lao manusab ang pag-usbaw sa mga problema, sama sa kagutom nga mag-ugat sa krimen, kakuwang sa edukasyon, kawalay trabaho o guban pang social problems na kung dili makontrola o masolusyonan sa gobyerno, mas maghatag pa kini og dakong problema. Hinungdan nga adunay mga programa karon ng buhatan aron makontrola ang pagpugong sa pagdako sa populasyon sa Jansan. Hinungdan nga adunay programa karon ang buhatan aron makontrola ang pagdako sa populasyon. Reaching out those people na malayo sa sa services plus ang education. So kapanaog kami sa barangay to advocate or promote specifically yung tinatawag na family planning orientations, lectures, ganon, and responsible parenthood program, and yung parenting na tinatawag natin, no. Sa karon, ana-ana sa 104 milyon ang populasyon sa tibok Pilipinas o giawhag niini ang publiko nga mamahimong responsableng amahan o ginahan sa ilang mga anak. Jess Saladuna, Brigada News. Sa Pikas Bahay, disenteng lamay ang bot ihatag sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO sa Jansan sa mga batang namatay human maapil sa sunog sa mismo nilang panimalay sa Barangay Sinawal ni atong Lunes. Ginaproseso na karon sa CSWDO ang hinabang nga ilang mahatag nga tuna sa pamilya sa biktima. Lakip na dinhi ang lungon nga butangan sa mga sunog nga patayng lawas sa duha ka 4 anyos nga mga bata. Gipailawom na usab sa stress debriefing ang pamilya sa mga namatayan. Apan luyo niini o apan luyo sa ayudang ihatag sa CSWDO. Nakatakda na usab nga imbestigahan ang maong ahensya ang mga panghitabo, ilabi na ang mga ginikanan sa mga batang biktima. Nakakandak na sila crisis, critical, kumbaga stress debriefing para dito sa parents. Then, ang mga bata na sa trabaho this time, so gina-process na ang ilang assistance in crisis situation sa nanay ito para ibayad dito sa ilang coffin. Then, nahatagan na sila starter set. No? Alright, mga kabrigada, welcome balik sa atong programa. Ana sa linya na to karon si Atty. Can Balyeque para sa atong mga hugot lines. Atty. Can, good morning. Ay blood ko ng kalakihan ha. Ayan. Are, oh. Morning, Atty. Can. Naanay noon. Naanay noon ng mga... Wa, malaminaw. Alright, are na. Oh. Si Brigada June, nga nawa na katong misangit sa iyang tutunlan. Balik na sa kahanginan. Samtang ang namising karon si Brigada Leila na po. Nayayay siguro itong bayhan na to. Masig na sobraan. Nasubraan sa trabaho. Tama. Si Pati ang nipuli. Yan. Kuya ora ba ni si Pati mo na ginakalingawan sa ato mga kaigsunan gumikan kay kuwela daw kayo. Jolly kayo paminaon. Thank you po. Yan. Bukad pong atay po sa tao. Samtang si Brigada Jess, ha? Bilin ko no sa iyang pagka-cute-cute. Cute, sige lang. Kuray na looy. Alright. Ari na ang atong nadawat nga pangutana gikan sa atong usa ka kabrigada. Ari, ho? Paminaw, ha? May tanong ako, bakit ang isang tao, kung sa man na inyong kadi man mabasa, oy, bakit ang isang tao ay hindi kontento sa kanyang kinalalagyan? Lalong-lalo na sa mga asawa. Oy, paminaw mga asawa! Bigay mo lahat, wala pa rin pagbabago. Bakit ganun? Aha, yan. Ibinigay ng lahat. Hindi pa rin ba kontento ang asawa niya? Anong
klaseng babae ka. Maya. Brigada Jun, kung saan mo maingon, bebe? May buntag, Brigada Atty. Kang sa atong texter sa imong pangutana kung nganong ang usa ka tawo walay yung sa gingon niya? Katagbawan. Walay katagbawan. Labi na sa inyong relasyon. Siguro, Atty. Kang, atong maingon mga kabrigada, ang usa sa mga rasones sa mga tao kung anong walay katagbawan, kay we tend to take for granted katong mga blessings nga atong nadawatan. Katong mga tao nga nasa tong palibot nga nagahatag og kalipay sa tua, katong mga tao nga nagaamping sa tua og naga-care sa atong mga kabrigada. Siguro sa atong texter iyang suma sa iyang giingon nga gihatag niya tanan mga kabrigada pero wala gyapon katagbawan ang iyang partner. Kana patunay nga he or she is taking you for granted sa atong texter ha. Imo nang gihatag tanan, wala ka self-preservation, mao na nga ang imuhang partner ginaten ka na nga mag-take for granted na lang imuhang kaayo sa iya ha. Siguro sa imong sitwasyon karon, sa iyang sitwasyon, Atty. Kang, ningon nga it is of his own making siguro, kay siguro siya hatag lang og hatag, wala na sa self-respect, mao na nga dunay mga pagpang-abuso sa iya ug mao na nahitabo nga may mga tawo nga bisag hatag na imong tanan, di gyapon makontento, Brigada Atty. Kang. Yan. Well said. Samtang si Pira Jessa, bata pa rin siya pero makatambag na rin siya. Pira Jessa ko. Yes, Atty. Kang, nakakatakot. Ayoko na mag-asawa. Kasi gaya naman pupuntahan. Dahil ako lang. Eto na. Hello, Dexter po. Ay, good morning. Siyempre, salamat sa paghatag sa imong hugot line. Kani siya, mga kabrigada, tingin ako tama itong yun ni Sir June nga. Ang tao kanang wala gyud katagbawan sa iyang kinabuhi. Murag dili nimo ma-appreciate ang usa ka butang tungod kay every other day na ay nagagawas nga bag-o, na ay mga innovations, na ay mga bag-o nga gusto usab nato ma-achieve. So sabahin usab sa atong texter nga gihatag na niya ang tanan sa iyang banahar, pero murag dili gyapon kontento og nagapangita pa og laing putahe. Nakakatakot. Oy, dili na mao. Dili mao. Ang asawa mo'y wala matagbaw. Ay, yung girl. Ang lalaki mo'y nagsigig hatag tayo. Ay, so babae na naman ang actress dito. Ang asawa, paminaw ba? Okay, sige. Yan. Alright. Okay, kuya, gihatag na nimo ang everything. Ayan. Alright. Sorry naman. Ang babae talaga, grabe. Pero baliktad mo niya to. Sige, eto na. Kung ang lalaki man dyan ang naghatag tanan, siguro, i-assess po nimo, sir, no, kuya, ang imuhang kaugalingon kung maingon ba nimo nga ang best na hatag na nimo. Pero sa perception sa imuhang asawa, murag kulang pa. Siguro kinahalan nimo og mag-explore pa sa imong kaugalingon kung saan itong naandan, hatagan murag ibutang nimo siya or mag-step up ka sa kung unsa na itong naandan ninyo. Murag change, innovation, kung kunyari, let's say, bed scene, ganyan. So kung mo na ito yung naandan, syempre kinahanglan mag-explore ka pa, hanapan nimo og bagong kaning mga gimbulahaton, mga tricks para mahulog na gid siya sa iyong patibang og dili na maghimo pa og mga something wrong sa inyong panag-uban. Yan. Alright. Samtang si Brigada Pati o sa imo ikatambag, be? Ay, ako lang maingon na ni Ato, ha? Good morning, de Ato. Welcome. Thank you so much sa imong compliment. Og, direta sa atong hugot, ha? Ang ako lang maingon na ni Ato, ikaw nga, mister, same ba mo og vision sa imuhang misis? Basing sigira kag effort, hatag inanin ato. Basing imong misis wa kakabalo kung unsa gyud yang ginapangita. Basing sigira kag effort dira pero wa jud. Igo ra ka sige kuan sig hatag pero nakaistorya ba nimo imong misis kung unsa ba gyud ang gusto niya sa kinabuhi? Nga dapat nang buhaton, di ba? Dapat same kamo og vision, isip magtiayon. O di ba dapat every night naagid mo internal communication. O di ba? Dapat naagid mo inana. Sorry lang. Dapat naagid mo inana. Gumikan nga kinahanglan ka na og kinahanglan pod nga inyo pang i-lift up inyohang love. Kung ang problema is ang imong misis, dili siya makontento. Ngano nahatag ba nimo tanan best? Kabalo ba ka kung unsay best sa iyaha og napangutana ba nimo siya kung unsay best para kaniya, para sa iyang sarili. O di ba kung maimuha ng makuan nga pangutana, marisolba na nimo na imong problema. Ana lang ato. Ako mga kaibigan. Tawtod. Alright. Ang akong tubag kanimo kabrigada inani. Una sa tanan, ana magyud na. Ang tao insatiable, di magin matagbaw ang tao.
Wa may dautan siguro. Kung pananglitan man ang tao gusto nga moangat sa kinabuhi. Mahimong ang kalidad sa kinabuhi mo pataas pa. Wa may dautan ni ana. Importante lang nga ibutang lang sa klaro ug maayo nga perspektibo. Pero kanang ginaingon nimo nga imo nang gihatag ang tanan sa imuha na nga perspektibo. Sa gauge nimo na. Sa to pa self-serving. Ang kanang imong giingon nga gihatag na nimong tanan. So dapat imo pong ikonsidera unsa ang iyang gauge sa pag-ingon kung whether or not paigo na ba katong gihatag nimo sa iyaha. Yan. Pili-pili kay giingon ka gihatag na akong tanan. Ikaw may nag-ingon ato. Ang imong asawa mo'y pangutan ngano man nga wa pa siya matagbaw. Sa to pa istoryahan tama to giingon ni Brigada Pati nga kinahanglan adunay komunikasyon. Istoryahon yung duha. Kanang masinsinan ba? Heart to heart talk. Di ba? Over the years na nag-uban ta, gi-provide na ako ay mong gusto. Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang hinahanap mo? Yan. Og ang lain pang pangutana Brigada Pati, ikaw ka brigada, paminaw di ang nangutana. Unsa man tong gihatag nimo sa iyaha? Mga material nga butang, kasing gamay di kaayo, kwarta, diba? kayamanan, mga earthly possessions. Pasig dili na mao mo'y gipagita sa imong asawa. Pasig gipagita sa imong asawa ang imong timos nga pagmahal. O pag-amuma kaniya. Pasig mao na ang gipagita. Mao na wa nimo nahatag, mao na wa sa matagbaw. Di ba? Mao na ginaingon nato nga kinahanglan atong sayron unsa tong kagustuhan sa atong partner. Mo na ginaingon Brigada Pati, wa gatupa. Sige kagahatag, wa gatupa. Kay di man maotoy ang gipangita. Diba? Attorney. Tama. O kinahanglan pod nga atong pasabto ng atong partner, kita mga tao lang, may limitasyon, may kakulangan. Di ba? Di ba ginapananglitan? Gusto rin mo mga material possessions na magkina limitasyon. Di sa ganing mga udunahan. Di mga nila mapalitan na nilang gusto. Di ba? Milyonaryo, bilyonaryo na. Pero kung gusto, kung hununaon, kuwang pagyapon nilang kwarta. Sa ito pa inana, gina. So dapat pasabot ni mo sa imong asawa, ikaw gang, dapat, although inana magita, ang tao, di maging matagbaw, pero kinahanglan ibutang po nato sa saktong lugar, oy. Hindi po ka mag-as o sa ako o kanang unreasonable na, kanang mga suntok sa buwan na. Kumika kay sayod ka unsa akong estado sa kinabuhi. Di ba? Importante na ning kamuta, pero kung diya nang takutob sa pagkakaroon, dapat matagbaw ka as of this time. Pero napagyapon tayo ambisyon nga moangat. So relax ka lang, sabayan lang ko nimo. So pagpaintindi lang na kabrigada ngadto sa imong asawa. Kuwang lang na sa pagpasabot. Ayan. Tama juga diha attorney. Ay. Naponing so, kini si Brigada Isok dapat tambagan po nato ni kay minyo naman. Problemado na siya always. Always siya may problema. Ay, siya ramen nagbuhat pa ng problema niya. Ay, ako mga kaibigan. Ay, nako mga kaibigan. Tambok lang agi. Ay, nako mga kaibigan. Ako gitira sa Brigada Isok kay malipayo na siya karon. Kaya na daw siya grasya. Ay. Pero daw wa nalipay, wa magani nagpasalamat nako kuha pa nako pangutan Ala. Way po angod nga tao ka. Yan. Kabalo mo ako ginabalik karon sa pag-mention si Isok. Mo na nakapa number 1 sa tuwa Kana si Isok kay sikat ka na si Isok mo na yung pangalan. Isok. Muna miss siguro sa mga tao ba. Muna karon sige na to isgutan si Isok. Si Maki Luna sa tibuok sa tinuod kinabuhi. Alright. Sige, bye-bye na oy. Bye-bye. Thank you po. Ayun, di ba? Ganun naman talaga dapat Sir Jun, di ba? Dapat same vision kayo na mag-asawa. Oo. Nakaiyak. O yan ka ato, Sir Jun. Pero ikaw, Sir Jun, Oo. wala naman kayo naging problema na gano'n. Wala naman. Pero tama ito yung posisyon na Brigada Pati nga kinahanglan na communication. Kaya magtiayon, ana magina, kinahanglan na communication. Kaya sa may problema ninyo, kinahanglan maresolba sa pag-isgot ninyo. Tungod sa kabisi ron,
pag matulog na sila, di na magstoryahanay. Oh, kakapoy pod. Kapoy pod, o, Dapat diba? mag-drive max usa. Oo, diba? Ang mga magtiayo nato. O eto na mga kabrigada ha. Syempre ikaw ate kuya, kung doon na po kayo mga pangutan na mahitungod sa gugma, nga bot nimong hisgutan, dinhi lamang ka na sa Morning Hataw. Syempre text lamang sa atong hotline. That's 0919-355-3544 o kahai po sa inyong mga hugot question or lines sa among Facebook fan page. That's Morning Hataw. Ayaw sab kalinte nga i-like ang among fan page. Herbal food supplement kaniadto og karon. Bisan pa man kaniadtong sinaunang panahon, ginagamit na gayud sa mga karaang tao. Ang herbal nga suplemento isip pang-alibyo sa mga nagkalain-laing sakit. Ning kasamtangang panahon, ubay-ubay na usab ang mga herbal food supplement ang nanggawas o ginabaligya sa merkado alang sa mga nagkalain-laing sakit o mga balatian. Sumala pa sa mga pagtuon nga ang food supplement ang makatabang matud pa nga makapugong sa mga nagkalain-laing sakit tungod sa mga natural nga sangkap nga gisunod o gibutang sa mga food supplement. Pipila matud pa sa mga food supplement ang tuburan sa mga nagkalain-laing bitamina o mga minerals susama na lamang sa vitamin C nga nindot alang sa pag-angkon o baskog nga kabukugan. Ang pagtumar sa mga herbal food supplements ang nindot matud pa nga gamiton tungod wala matud pa kini mga side effects nga posibleng makadaot kung delikado sa kalawasan sa katawhan. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to.